pahina 51 hanggang 56 mga susi sa karakter sa una ay tila kakaiba na ang isang lalaki na malinaw na hindi tapat, at walang interes sa pag-aasawa ay magkakaroon ng anumang apela sa isang babae. Ngunit sa buong kasaysayan, at sa lahat ng kultura, ang ganitong uri ay nagkaroon ng nakamamatay na epekto. Ang iniaalok ng Reik ay kung ano ang karaniwang hindi pinapayagan ng lipunan sa mga kababaihan, isang kapakanan ng purong kasiyahan, isang kapana-panabik na brush na may panganib. Ang isang babae ay kadalasang labis na naaapi sa tungkuling inaasahan niyang gampanan. Siya dapat ang malambot, makasibilisadong puwersa sa lipunan, at nais ang pangako at panghabang buhay na katapatan. Ngunit kadalasan ang kanyang mga pag-aasawa at mga relasyon ay nagbibigay sa kanya ng hindi pag-iibigan at debosyon ngunit nakagawian at isang walang katapusang nakakagambalang asawa. Ito ay nananatiling isang matibay na pantasya ng babae upang makilala ang isang lalaking lubos na nagbibigay ng kanyang sarili, na nabubuhay para sa kanya, kahit na sandali lamang. Ang madilim, pinipigilang bahagi ng babaeng pagnanasa ay natagpo ang ekspresyon sa alamat ni Don Juan. Sa una ang alamat ay isang pantasyang lalaki, ang adventurous na kabalyero na maaaring magkaroon ng sinumang babae na gusto niya. Ngunit noong ika-17 at ika-18 siglo, dahan-daang umunlad si Don Juan mula sa masculine adventurer tungo sa isang mas nakababae na bersyon, isang lalaking nabuhay para lamang sa mga babae. Ang ebolusyon na ito ay nagmula sa interes ng kababaihan sa kwento, at resulta ng kanilang mga bigong pagnanasa. Ang kasal para sa kanila ay isang anyo ng indentured servitude. Ngunit si Don Juan ay nag-alay ng kasiyahan para sa sarili nitong kapakanan, pagnanasang walang tali sa tali. For the time he crossed your path, ikaw lang ang iniisip niya. Ang kanyang pagnanais para sa iyo ay napakalakas na hindi kanya binigyan ng oras upang mag-isip o mag-alala tungkol sa mga kahihinatnan. Darating siya sa gabi, bibigyan ka ng hindi malilimutang sandali, at pagkatapos ay maglalaho. Maaaring nasakop na niya ang 1,000 babae bago ka, ngunit ginawa lamang niyang mas kawili-wili siya. Mas mabuting iwanan kaysa hindi ka nais-nais ng gayong tao. Ang mga dakilang manliligaw ay hindi nag-aalok ng banayad na kasiyahan na kinukonsinti ng lipunan. Hinahawakan nila ang walang malay na tao, ang mga pinipigilang pagnanasa na sumisigaw para sa pagpapalaya. Huwag isipin na ang mga babae ay ang malalamang na nilalang na gusto ng ilang tao na maging sila. Tulad ng mga lalaki, sila ay malalim na naaakit sa mga ipinagbabawal, ang mapanganib, kahit na ang bahagyang kasamaan. Nagtatapos si Don Juan sa pamamagitan ng pagpunta sa impyerno, at ang salitang "rake" ay nagmula sa "rakel", isang taong kumukuha ng uling ng impyerno. Ang dyablo na sangkap, malinaw, ay isang mahalagang bahagi ng pantasya. Laging tandaan, kung ikaw ay upang i-play ang rake, dapat mong ihatid ang isang pakiramdam ng panganib at kadiliman, na nagmumungkahi sa iyong biktima na siya ay nakikilahok sa isang bagay na pambihira at kapanapanabik, isang pagkakataon upang i-play ang kanyang sariling mapanlinlang na pagnanasa. Upang maglaro ng rake, ang pinakahalatang kinakailangan ay ang kakayahang palayain ang iyong sarili, upang iguhit ang isang babae sa uri ng puro sensual na sandali kung saan ang nakaraan at hinaharap ay nawawalan ng kahulugan. Dapat kaya mong iwanan ang iyong sarili sa sandaling ito. Nang ang Rake Valmont, isang karakter na huwaran sa Duque de Richelieu, sa ika-18 siglong nobelang Dangerously Licensed ni Laclos ay sumulat ng mga liham na halatang kalkulado na may tiyak na epekto sa kanyang piniling biktima, si Madame de Tourvel. Nakikita niya mismo ang mga ito. Ngunit kapag ang kanyang mga liham ay talagang nag-aapoy sa pag-iibigan, siya ay nagsisimulang huminahon. Ang karagdagang pakinabang ng katangiang ito ay ang ginagawang tila hindi mo kayang kontrolin ang iyong sarili,
isang pagpapakita ng kahinaan na tinatamasa ng isang babae. Sa pamamagitan ng pag-abandona sa iyong sarili sa mga nanliligaw, ipinadama mo sa kanila na ikaw ay nag-iisa para sa kanila, isang pakiramdam na sumasalamin sa isang katotohanan, kahit na pansamantala. Sa daan-daang babae na naakit ni Pablo Picasso, consummate rake, sa paglipas ng mga taon, karamihan sa kanila ay may pakiramdam na sila lang ang tunay niyang minahal. Ang rake ay hindi kailanman nag-aalala tungkol sa paglaban ng isang babae sa kanya, o sa bagay na iyon tungkol sa anumang iba pang hadlang sa kanyang landas, isang asawa, isang pisikal na hadlang. Ang paglaban ay tanging nag-uudyok sa kanyang pagnanais, na nagpapaalab sa kanya ng higit pa. Noong inaakit ni Picasso si Francois Gillet, sa katunayan, nakiusap siya sa kanya na lumaban. Kailangan niya ng pagtutol para makadagdag sa kilig. Sa anumang kaso, ang isang balakid sa iyong paraan ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong patunayan ang iyong sarili, at ang pagkamalikhain na dinadala mo sa mga usapin ng pag-ibig. Sa ika-11 siglong nobelang Hapones na The Tale of Genji, ng court lady na si Murasaki Shikibu, ang rake prince niyo ay hindi nabalisa sa biglaang pagkawala ni Yukifune, ang babaeng mahal niya. Siya ay tumakas dahil bagamat siya ay interesado sa prinsipe, siya ay umiibig sa ibang lalaki. Ngunit ang kanyang kawalan ay nagpapahintulot sa prinsipe na gumawa ng matinding haba upang masubaybayan siya. Ang kanyang biglaang pagpapakita upang ihatid siya palayo sa isang bahay na malalim sa kakahuyan, at ang katapangan na ipinakita niya sa paggawa nito, ay nanaig sa kanya. Tandaan, kung walang mga paglaban o balakid na haharap sa iyo, dapat mong likhain ang mga ito. Walang seduction ang magpapatuloy kung wala sila, and the rake is an extreme personality. Impudent, sarcastic, at bitingly witty, wala siyang pakialam sa iniisip ng sinuman. Paradoxically, ito lamang ang gumagawa sa kanya ng mas mapang-akit. Sa parang court-like na kapaligiran ng studio-era Hollywood, nang karamihan sa mga aktor ay kumilos na parang masuneryang tupa, ang dakilang rake Errol Flynn ay namumukod tangi sa kanyang kabastusan. Nilabanan niya ang mga pinuno ng studio, nasangkot sa mga pinakamatinding kalokohan, nagbunyi sa kanyang reputasyon bilang supreme seducer ng Hollywood, na lahat ay nagpahusay sa kanyang katanyagan. Ang rake ay nangangailangan ng isang backdrop ng convention, isang stultified court, isang humdrum marriage, isang konserbatibong kultura, upang sumikat, na pahalagahan para sa hininga ng sariwang hangin na ibinibigay niya. Huwag kailanman mag-alala tungkol sa pagpunta sa masyadong malayo, ang kakanyahan ng rake ay na siya ay mas malayo kaysa sa sinuman. Nang dinukot ng Earl ng Rochester, ang pinakakilalang rake at makata ng ika-17 siglo ng Inglaterra, si Elizabeth Mallet, isa sa mga pinakahinahangad na dalaga ng hukuman, siya ay pinarusahan ng nararapat. Ngunit narito, pagkaraan ng ilang taon, ang batang si Elizabeth, kahit na niligawan ang pinakakarapat-dapat na mga bachelor sa bansa, ay pinili si Rochester na maging asawa niya. Sa pagpapakita ng kanyang mapangahas na pagnanais, ginawa niyang kakaiba ang kanyang sarili sa karamihan. Kaugnay ng ekstremismo ng rake ay ang pakiramdam ng panganib, bawal, marahil kahit na ang pahiwatig ng kalupitan tungkol sa kanya. Ito ang panawagan ng isa pang makata na si Rake, isa sa pinakadakila sa kasaysayan, si Lord Byron. Hindi nagustuhan ni Byron ang anumang uri ng kombensyon, at masayang nilalaro ito. Nang makipagrelasyon siya sa kanyang kapatid sa ama, na nagsilang ng anak sa kanya, tiniyak niyang alam ito ng buong England. Siya ay maaaring hindi karaniwang malupit, tulad ng ginawa niya sa kanyang asawa. Ngunit ang lahat ng ito ay ginawa lamang siyang mas kanais-nais. Ang panganib at bawal ay umaapela sa isang repressed side sa mga kababaihan, na dapat ay kumakatawan sa isang civilizing, moralizing puwersa sa kultura.
Kung paanong ang isang lalaki ay maaaring maging biktima ng sirena sa pamamagitan ng kanyang pagnanais na maging malaya sa kanyang pakiramdam ng panlalaking pananagutan, ang isang babae ay maaaring sumuko sa rake sa pamamagitan ng kanyang pananabik na maging malaya sa mga hadlang ng birtud at desente. Sa katunayan, ito ay madalas na ang pinakabanal na babae ay nahuhulog sa pinakamalalim na pag-ibig sa rake. Kabilang sa mga pinakamapang-akit na katangian ng rake ay ang kanyang kakayahang gawin ang mga kababaihan na naisin siyang baguhin. Ilan ang nag-aakalang sila ang magpapaamo kay Lord Byron. Ilan sa mga babae ni Picasso ang nag-aakalang sila na ang makakasama niya sa buong buhay niya. Dapat mong samantalahin ang tendensyang ito ng lubusan. Kapag nahuli sa kawalang hanggan, balikan ang iyong kahinaan, ang iyong pagnanais na magbago, at ang iyong kawalan ng kakayahan na gawin ito. Sa dami ng babaeng nasa paanan mo, ano ang magagawa mo? Ikaw ang biktima, kailangan mo ng tulong, babaeng magtatalon sa pagkakataong ito. Ang mga ito ay hindi pangkaraniwang indulgent ng rake, dahil siya ay isang kaaya-aya, mag-ara figure. Ang pagnanais na baguhin siya ay nagbabalat sa tunay na katangian ng kanilang pagnanais, ang lihim na kilig na nakukuha nila mula sa kanya. Nang si Pangulong Bill Clinton ay malinaw na nahuli bilang isang rake, ang mga kababaihan ang sumugod sa kanyang pagtatanggol, na naghahanap ng lahat ng posibleng dahilan para sa kanya. Ang katotohanan na ang rake ay tapat sa mga kababaihan, sa kanyang sariling kakaibang paraan, ay ginagawa siyang kaibig-ibig at mapang-akit sa kanila. Sa wakas, ang pinakadakilang asset ng isang rake ay ang kanyang reputasyon. Huwag kailanman maliitin ang iyong masamang pangalan, o tila humihingi ng paumanhin para dito. Sa halip, yakapin ito, pagbutihin ito, ito ay 27 kung ano ang umaakit sa mga babae sa iyo. Mayroong ilang mga bagay na dapat mong malaman para sa ang iyong hindi mapaglabanan pagiging kaakit-akit sa mga kababaihan. Ang iyong hindi mapigil na debosyon sa kasiyahan, ito ay gagawing tila mahina ka, ngunit kapana-panabik din na makasama. Ang iyong paghamak sa kombensyon, isang mapanghimagsik na bahid na nagmumukha kang mapanganib. Ang huling elementong ito ay maaaring bahagyang may tago. Sa ibabaw, maging magalang at sibil, habang ipinapalim na sa likod ng mga eksena ay hindi ka mababawi. Ginawa ni Duque de Richelieu ang kanyang mga pananakop bilang publiko hanggat maaari, kapana-panabik ang mapagkumpetensyang pagnanais ng iba pang kababaihan na sumali sa club ng seduced. Ito ay sa pamamagitan ng reputasyon na naakit ni Lord Byron ang kanyang mga handang biktima. Maaring pakiramdam ng isang babae ang ambivalent tungkol sa reputasyon ni Pangulong Clinton. Ngunit sa ilalim ng ambivalence na iyon ay isang pinagbabatayan na interes. Huwag ipaubaya ang iyong reputasyon sa pagkakataon o tsismis. Ito ay likhang sining ng iyong buhay, at dapat mong gawin ito, ihasa ito, at ipakita ito sa pangangalaga ng isang artista. Mga panganib tulad ng siren, ang rake ay nahaharap sa pinakapanganib mula sa mga miyembro ng kanyang sariling kasarian, na hindi gaanong indulgent kaysa sa mga babae ay sa kanyang patuloy na paghabol sa palda. Noong unang panahon, ang isang rake ay madalas na isang aristokrata, at gaano man karaming tao ang kanyang nasaktan o pinatay, sa huli ay hindi siya mapaparusahan. Ngayon, tanging ang mga bituin at ang napakayaman ang maaaring maglaro ng rake nang walang parusa. Ang iba sa atin ay kailangang mag-ingat, si Elvis Presley ay isang mahiyaing binata. Pagkamit ng maagang pagiging sikat, at nakita ang kapangyarihang ibinigay nito sa kanya sa mga kababaihan, nagngangalit siya, naging isang rake halos magdamag. Tulad ng maraming rakes, si Elvis ay may predilection para sa mga babae na nakuha na. Natagpuan niya ang kanyang sarili na na-corner ng galit na asawa o kasintahan sa maraming pagkakataon, at umalis na may ilang sugat at pasa.
Ito ay maaaring mukhang iminumungkahi na dapat mong iwasan ang mga asawa at kasintahan, lalo na sa maagang bahagi ng iyong karera. Ngunit ang kagandahan ng rake ay ang gayong mga panganib ay hindi mahalaga sa kanila. Hindi ka maaaring maging isang rake sa pamamagitan ng pagiging natatakot at masinop. Ang paminsan-minsang paghampas ay bahagi ng laro, ng maglaon, sa anumang kaso. Sa kasagsagan ng katanyagan ni Elvis, walang asawang maglalakas loob na hawakan siya. Ang mas malaking panganib para sa rake ay hindi nagmumula sa marahas na nasaktang asawa ngunit mula sa mga taong walang katiyakan na nakakaramdam ng pananakot sa pigira ni Don Juan. Bagamat hindi nila ito aminin, naiinggit sila sa buhay ng rake ng kasiyahan, at tulad ng lahat ng naiinggit, sila ay aatake sa mga nakatagong paraan, madalas na tinatakpan ang kanilang mga pag-uusig bilang moralidad. Maaaring makita ng rake na nanganganib ang kanyang karera sa gayong mga lalaki, o ng paminsan-minsang babae na pare-parehong insecure, at nasasaktan dahil hindi siya gusto ng rake. Kaunti lang ang magagawa ng rake para maiwasan ang inggit. Kung ang lahat ay matagumpay sa pang-aakit, ang lipunan ay hindi gagana. Kaya tanggapin ang inggit bilang isang badge ng karangalan. Huwag maging walang muwang, magkaroon ng kamalayan. Kapag inaatake ng isang moralistang mang-uusig, huwag kang madala sa kanilang krusada. Ito ay udyok ng inggit, dalisay at simple. Magagawa mo itong mapurol sa pamamagitan ng pagiging mas mababa sa isang rake, paghingi ng kapatawaran, pag-aangkin na nagreporma, ngunit ito ay makakasira sa iyong reputasyon, na ginagawa kang hindi gaanong kaibig-ibig. Sa huli, mas mabuting magdusa ng mga pag-atake ng may dignidad at patuloy na mga akit, ang pang-aakit ay ang pinagmumula ng iyong kapangyarihan, at palagi kang makakaasa sa walang katapusang indulhensya ng mga kababaihan.